Nagsisimula ang kwento sa Caldrai, ang tinaguriang Thousand Year Kingdom. Sa mismong Thousand Year Snow Mountain, biglang bumisag sa katahimikan ng isang napakalakas na pagsabog. Agad na nabulabog ang buong paligid at umalingaw-ngaw ang sigawan dahil sa mga intruder na nakapasok sa teritoryo nila. Pero itong intruder na to, imbes na kabahan, mas bad trip pa sa lamig ng panahon. Nagrereklamo pa siya kung bakit ba naman kasi sa ganitong kalamig na lugar pa naisip ang magtayo ng Dragon Nest. Halatang iritado siya habang ginagawa ang misyon, pero hindi dapat magpatalo sa itsura niya dahil ang presensya pa lang niya sapat na para magtakbuhan sa takot ng mga tauhan doon. Hindi kasi nila akalain na aabot at susugod hanggang dito ang kinatatakutang Inquisitor ng Church of Darkness, ang mismong halimaw na muntik ng makasagupa ni Hanbin noong nakaraan. Habang nagkakagulo sa ibaba, may isang tauhan na pilit nagtatago sa itaas habang mahigpit na hawak ang isang fragment of Amphilos Blessing. Buwisit na buwisit ang Mokong dahil kung kailan naging successful ang experiment nila, doon pa sila nabulabog. Hindi niya lubos maisip kung paano sila naamoy ng mga Inquisitor sa liblib na lugar na to, at lalong wala naman daw itong basehan para basta na lang sumugod. Ang tanging nasa isip na lang niya ay ang makatakas agad. Pero bago pa man siya makahakbang, isang napakabilis na sipa na ang tumama sa kanya. Tinanong siya ng Inquisitor kung bakit ba siya nagmamadali, kaya naman nagpaawa agad ang tauhan na mahihirap lang daw sila at sinusubukang mabuhay. Pero sa loob-loob niya, nanginginig na siya dahil hindi niya makita ang level ng kalaban dahil sa maskara nito, at ang mas malala, may gold collar ito, senyales na isa itong commander. Nakiusap pa siya na palayain na lang sila, pero tinawanan lang siya ng Inquisitor sabay sabing hindi naman sila basta-basta naninira ng camp, maliban na lang kung lugar ito ay gawa ng Great Earth. Biglang umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril. Binaril ng tauhan ng Inquisitor gamit ang self-made gun niya at akala niya nakuha na niya ang panalo, pero hindi pa man siya nakakapag-celebrate, isang malakas na sipa muli ang nagpatilapon sa kanya sa pader. Kalmado lang ang Inquisitor habang parang laruan lang na winasak ang baril ng tauhan. Sinabihan pa niya itong mukhang baguhan na otherworlder lang siya dahil hanggang ngayon baril pa rin ang inaasahan nito sa bakbakan. Dahan-dahan niyang kinukuha ang balang bumaon sa kanyang dibdib na parang kagat lang ng langgam. Habang ginagawa ito, nagtanong pa ang Inquisitor kung naisip ba nung tauhan kung bakit yung mga naunang Otherworlders hindi na gumagamit ng mga ganitong klaseng sandata, o kung bakit hinahayaan lang siyang mabuhay sa kabila ng pagiging dayuhan niya rito. May malalim daw na dahilan ang lahat ng bagay sa mundong ito, kaya mas mabuti pang ibigay na lang nito ng kusa ang blessing of Amphilos, ang demonic god. Pero laking gulat nila nang biglang maglaho ang fragment sa loob ng box, at isang nakakasilaw na liwanag ang bomb-alot sa buong paligid. Dito na nga nagsimulang magbago ang anyo ng Otherworlder habang tawa ng tawa. Damang-dama na raw niya ang umaapaw na lakas at hindi na siya nagtataka kung bakit baliw na baliw ang lahat na makuha ang bagay na to. Sa isang iglap, hawak-hawak na niya ang Inquisitor na parang wala lang. Kinamumuhian pa niya ang kalagayan ng kalaban dahil alam niyang hindi na nito kayang basahin ang level niya, kaya siya na mismo ang nag-volunteer na magsabi. Ayon sa kanya, biglang tumalon ang lakas at level niya ng husto, siguradong lagpas level 80 na ito ngayon. Napaisip pa siya kung paano ba napatay si Alejandro gayong ganito pala katindi ang kapangyarihang dulot ng blessing na to. Dito na natin makikita ang tuluyang paglaki niya bilang isang dambuhalang halimaw. Sayang daw dahil ang unang target niya matapos makuha ang ganitong kalupit na power isang hamak na healer lang, pero sinabihan niya na huwag mo nang mamatay agad para ma-enjoy niya ang bakbakan. Nagtanong pa ang halimaw kung paano nito nalaman na narito ang Amphilos Blessing, pero kalmado lang ang babala ng Inquisitor, wag na wag daw nitong susubukang hawakan ang kanyang maskara. Pero imbes na makinig, diretsong winasak ng halimaw ang maskara nito sabay hirit na maliraw ang isinagot ng Inquisitor sa kanya. Pero sa isang iglap, biglang umurong ang tapang ng halimaw nang makita ang katotohanan. Hindi siya makapaniwala kung paano ang isang Inquisitor magkakaroon ng ganito kalupit na level. Ipinaalala lang ng Inquisitor na may dahilan ang lahat ng bagay dito, at bago pa man makaporma ang halimaw, parang naghiwa lang ng hotdog na pinutol ng Inquisitor ang dambuhalang daliri nito. Doon na napatunayan na hindi lang siya basta healer, isa siyang tunay na halimaw. Mabalik naman tayo sa Crater Valley. Dito, makikita ang isang dambuhalang halimaw na humaharurot sa pagtakbo habang maririnig ang sigawan ng mga hunters na huwag daw itong hahayaang makalabas ng dungeon. Sa gitna ng matinding kaguluhan, mapapansin ang isang figure sa gitna ng tulay na bigla na lang tumalon pababa ng walang pag-aalinlangan. Dito na natin makikita ang isang dalaga na walang bakas ng takot, habang sa loob naman ng dungeon bumungad ang isang napakalaking aluhipan na tila hindi na kayang pigilan ng kahit sinong hunter sa area. Pero may isang matapang na warrior na nagtangkang humarang, isang level 15 na fighter na punong-puno ng kumpiyansa sa sarili. Akala mo pader kung tumayo habang hinahamon ng peste at ipinagsisigawan na siya ang kalasag na poprotekta sa buong crater. Pero bago pa man siya makaporma, isang napakalakas na pagsabog ang naganap. Yung warrior na akala mo hindi matitibag, talsik na
parang lata at hindi man lang nagawang pigilan ng halimaw. Doon na formal na ipinakilala ang Giant Centipede, isang level 61 na bangungot na ginawa lang meryenda ang isang level 50 na fighter. Dito na nga natin makikitang pilit na umaakyat ang dambuhalang halimaw patungo sa itaas. Punong-puno ng kaba ang mga hunters dahil baka tuluyan na itong makarating sa village kung hindi agad mapipigilan. Pero sa gitna ng tensyon, may napansin silang isang figura na mabilis na nahuhulog mula sa itaas, isang tao na tila wala mang lang takot kahit nasa gitna ng freefall. Sino pa ba? Walang iba kundi si Effer. Sa isang iglap, direkta niyang pinatamaan ang halimaw at baon na baon ng kanyang espada sa mismong ulo nito. Hindi pa siya natapos doon dahil agad na hinailan ng dalaga ang kanyang sandata para puwersahang pabagsakin muli ang higanteng aluhipan sa ibaba. Namangha ang mga nakasaksi at dito na nagsimulang kumalat ang kwento tungkol sa kanya. Si Effer daw ay isang novice hunter lang na bigla na lang sumulpot 2 buwan na ang nakakaraan, pero ang bilis ng pag-level up nito ay talagang hindi ka panipaniwala. Gamit ang force rope, isang basic skill lang, nagawa niyang makipagsabayan sa kahit anong monster dahil sa tindi ng abilidad niyang mag-adapt sa laban. May mga usap-usapan pa na nawalan daw siya ng kapatid sa Dragon's Nest kaya pinili niyang maging hunter para makatulong sa iba. Pero bago pa man sila tuluyang ma-starstruck, agad silang pinagsabihan ng captain nila na hindi ito ang oras para lang manood sa laban ng ibang party. Dahil sa tindi ng halimaw na to, siguradong hindi ito basta-basta mapapatay sa isang sipa o saksak lang. Habang abala ang lahat, isang figure ang matapang na humarap sa dambuhalang halimaw ng mag-isa. Mapapansin ang paghahanda niya sa kanyang magic wand, at sa isang iglap, tila napakasimple lang niyang inilabas ang kanyang ice magic para umatake. Sa tindi ng puwersang inilabas niya, tuluyan ng naduraj ang magic stone sa kanyang wand, pero kapalit nito ang mabilis na pagkalat ng yelo sa buong katawan ng dambuhalang aluhipan. Namangha ang captain sa kanyang nakita dahil pamilyar siya sa ganitong klaseng spell. Walang iba kundi si Artes. Siya ang mage na pinag-aagawan ng bawat party dahil sa tindi ng kanyang opensa at depensa. Hindi lang siya basta-basta mage, dahil gumagamit din siya ng sarili niyang mga magical inventions para makagawa ng mga spell na lagpas pa sa sarili niyang level. Pero habang pinapanood siya, hindi napigilan ng captain na mapansin na tila lalong gumaganda si Artes araw-araw. Dahil sa taglay nitong ganda, agad siyang sinabihan ng kanyang kasama na lalaki si Artes, pero tila wala itong pakialam at seryoso lang na nanunood. Biniro-biro pa siya ng babaeng hunter, mukhang doon na pala mahilig ang kanilang captain. Sa gitna ng kulitan, tila may naalala ang babaeng hunter. Nabasa raw niya sa balita na ang kasama ng sikat na mage na ito ay isang miyembro ng pamilya ng Sword King, ang kinatatakutang Baltaran warrior. Dito na pumasok sa eksena si Martin at pinuri ang ginawa ni Effer at Artes. Sabi niya, sila na ang bahala sa natitirang trabaho. Tila nahihiya pa si Martin dahil ang dalawa lang ang gumawa ng paraan para pigilan ang halimaw. Pero para kay Brad, wala lang yun dahil iisang party na naman sila ngayon. Nang makita ng babae ang itsura ng Baltaran warrior, hindi niya naiwasang magkomento na mas maliit daw pala ito kaysa sa inaasahan niya. Pero mukhang matalas ang pandinig ni Brad dahil agad niya itong sinabihan ng mga hunters na naririnig niya ang kanilang mga pinag-uusapan. Kaya agad na binalaan ng babae ng kasama niya na mukhang wala siyang balita sa nangyari dahil bago pa lang siya. May naganap daw na matinding insidente sa Hunters Guild 2 buwan na ang nakakaraan, at dahil doon, ang Baltaran warrior ay napunta sa hindi inaasahang kalagayan. Matapos ang kaguluhan sa labas, mapupunta ang tingin natin sa madilim na bahagi ng Crater Prison. Dito, makikita ang isang tauhan na nakagapos sa mga kamay at tila wala ng kawala. Sa gitna ng katahimikan, isang lalaki ang tahimik lang na nakatitig sa kanyang guideline. At sa harap ng kanyang mga mata, isang malamig na tanong ang lumabas mula sa system. Tinatanong siya nito kung handa na ba siyang tanggapin ang pagkatalo at tuluyan na lang mamatay. Sa isang flashback 2 buwan na ang nakakaraan sa loob ng Hunters Guild, isang boses ang agad na maririnig na nagtatanong kung wala ba talagang taste sa aesthetics ang mga hunters. Makikita rito ang isang tila maharlika na nandidiri sa paligid at sinasabing ang building na ito ay angkop lang na tirahan ng mga otherworlders o mga kriminal. Sumagot naman si Emil na dapat din silang bigyan ng credit dahil sa pag-advance ng kanilang construction techniques, pero diretsong sinabi ng maharlika na hindi niya may sakmura ang kahit anong galing sa mga ito. Dito na tinanong ni Emil kung ano ba talaga ang nagdala sa isang opisyal na katulad niya sa Hunters Guild. Ang pakay pala ng matanda ay ang silver-haired girl na katatapos lang sumabak sa trial. Kinumpirma ni Emil na si Effer ang tinutukoy nito, at dito na nag-umpisang magdrama ang opisyal. Sinasabi niyang hindi siya mapakali simula nang makita ang dalaga dahil sa sobrang ganda nito. Nakakadurog daw ng puso na makita ang isang desenteng babaeng katulad ni Effer na nagtatrabaho bilang hunter at gumagawa ng mga modoruming trabaho. Kunyari ay nag-aalala pa siya sa kaligtasan nito kaya gusto niyang makita ang team na kinabibilangan ng dalaga. Subalit sa loob-loob ni Emil, diring-diri siya dahil nagpapakabait ang matanda kahit na napaka-creepy ng mukha nito. Pero dahil malaking ang donasyon nito sa simbahan at galing sa pamilya ng mga noble, wala siyang magagawa kundi tiisin at sakyan na lang ang trip nito. Maya-maya pa ay nairita na naman ng maharlika habang nakatingin
sa paligid. Reklamo niya, masyado raw maingay at magulo ang lugar na iyon, habang umalingaw-ngaw ang matinding kaguluhan ng mga hunters sa buong paligid. Dito na nga pinaliwanag na normal lang ang tensyon sa pagitan ng mga hunters. At dahil palagi silang may dalang sandata, ang maliliit na sagutan ay madalas na uuwi sa patayan. Para maiwasan ang mga hindi kinakailangang kamatayan, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng armas sa loob ng guild. Sino man ang lumabag sa panuntunang ito ay automatikong mawawalan ng hunter license. Subalit, may isang exception sa batas na ito kapag ang isang otherworlder na lagpas level 20 ay nagtatangkang mag-register bilang hunter, nagiging fair game ang sitwasyon kapag pinaghinalaan ng sino man na galing sa ibang mundo. Dito na nga nagtaka ang otherworlder kung bakit ba siya biglang tinulak ng ating bida. Dahil sa seryosong ikanikilos ni Hanbin, napatanong na si Artist kung sigurado ba talaga itong isang otherworlder ang kaharap nila. Sa halip na direktang sumagot, nagtanong din si Hanbin sa dalawa kung narinig na ba nila ang tungkol sa Shanghai o Lashanchang. Naguguluhan man si Artist, sa isip naman ni Effer ay tila pagkain ng dating ng Lashanchang sa kanyang pandinig. Inamin ni Artist na hindi pa niya naririnig ang mga salitang iyon at nagtataka kung lugar ba ang mga ito. Pero mabilis din siyang nagkaroon ng ideya, mga salitang ginagamit lang sa Earth ang mga binanggit ni Hanbin. Habang si Effer naman ay nananatiling walang muwang at hindi pa rin naiintindihan ang buong sitwasyon. Napagtanto ni Artist na ito pala ang dahilan kung bakit kampante si Hanbin na galing sa ibang mundo ang lalaking iyon habang ang ibang mga hunters ay mukhang nag-aalangan pa. Naisip din niya na sinasadya ni Hanbin na maunang manuntok gamit ang kanyang status bilang isang Baltaran warrior para pigilan ang ibang mga hunters na makisawsaw sa gulo. Napabilib na lang si Artist sa talino ng bida, habang ang dalaga naman ay nananatiling inosente at walang kaalam-alam sa nangyayari. Dito na napaisip si Hanbin kung ano nga ba talaga ang Shanghai na yan. Hanggang sa maalala niyang parang nakarinig na siya noon tungkol sa isang Shanghai message. Kaya pinaliwanag ng narrator dito na hindi na talaga matandaan ni Hanbin ang mga pangalan ng mga foreign cities mula sa Earth. Mahirap naman kasi talagang sisihin ng tropa natin matapos ang mahabang 22 taon na pagkakakulong niya sa Rock Mountain. Kaya naman, naisip na lang ni Hanbin na siguradong bago pa lang ang lalaking ito galing sa Earth. Dapat sana ay nagbabala na ang guideline dito tungkol sa pagtatago ng pagkakakilanlan sa mundong ito. Pero mukhang hindi nito nagawa. Dahil dito, nagpa siya ang ating bida na takutin na lang ang lalaki at paalisin para na rin sa sarili nitong kapakanan. Dito na nga biglang hinanda ng binatilyo ang kanyang sandata, kaya agad ding naging alerto ang ating mga bida. Akala mo naman kung sinong matindi itong otherworlder kung makapagsalita, kailangan daw niyang patunayan ang sarili niya para maging isang hunter. Para sa kanya, tila ito ay isang pagsubok ng Diyos sa kanyang mapanganib na landas. At kung ito raw ang kanyang tadhana, hindi siya tatakas o magtatago. Pero hirit pa ng Mokong, labag daw sa prinsipyo ng isang hunter ang lumaban sa mahihina, kaya pinapalis niya sa harap niya ang ating bida, sabay tawag dito na isang level 5 muscular warrior. Natawa na lamang si Hanbin dahil sa lakas ng loob nito na kalabanin ng isang Baltaran warrior, pero sa isang iglap, napagtanto niyang nabuko na pala ang kanyang tunay na level. Dito na napamura ang ating bida sa loob-loob niya, at bago pa makahirit muli ang binatilyo, isang napakalakas na sampal ang inabot nito. Gigil na gigil si Hanbin dahil sa katangahan ng lalaking ito. Para raw itong nagsisigaw sa buong mundo na kaya nitong makakita ng level ng iba. Kung gusto raw nitong mamatay, huwag na siyang idamay dahil hindi niya mapatawad na ibinunyag nito ang kanyang level sa harap ng lahat. Dito na nga nagsimulang magkagulo ang buong paligid dahil nalaman ng mga hunters na ang kinatatakutang Baltaran warrior ay level 5 lang pala. Sumingit pa si Effer na hanggang ngayon ay wala pa ring muwang sa nangyayari, habang todo puri pa sa ating bida bilang isang dakilang Baltaran. Dahil sa tindi ng pressure, napasigaw na lang si Hanbin kay Artist na gumawa ng paraan. Kaya naman, pinagpapawisan na natatawa si Artist habang hindi na rin malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa gulo na to. Habang patuloy pa rin ang kaguluhan dahil sa revelasyong narinig nila, sumingit na si Brad sa usapan. Hindi siya makapaniwala at tawa ng tawa sa ideyang ang isang level 5 hunter ay makakapagpabagsak ng isang level 70 dungeon boss sa isang seryosong atake lang, kaya imposible raw yun. Sumang-ayon din si Martin dahil alam nilang dalawa kung gaano kalupit ang lakas ng bida. Dito na rin nagsimulang magbulungan ng ibang mga hunters sa paligid. Akala nila ay hibang lang talaga ang binatilyong iyon at hindi isang otherworlder. Inisip nila na kung nakita lang talaga nito ang tunay na level ng Baltaran warrior, siguradong bahag ang buntot nito at tumakbo na palayo. Dahil sa mga narinig, muntik nang maiyak sa tuwa si Hanbin sa loob-loob niya. Todo pasalamat siya kung sino man ang nagpasimuno ng chismis na yun dahil nailigtas ang kanyang pagkakakilanlan. Pero si Brad, tila nagtatampo pa at galit na ipinaalala kay Hanbin na siya ang nagbigay dito ng artifact spear. Kahit medyo makulat si Brad, inisip na lang ni Hanbin na malaking tulong pa rin ang ginawa nito dahil nailayo siya sa mas malaking gulo. Subalit sa gitna ng lahat, bigla na lang pinalibutan si Hanbin ng mga guard na ikinatakan ng lahat ng naroon. Mariin siyang binalaan na huwag nang lumaban, ibaba ang kanyang sandata, at sumuko ng matiwasay. Dahil dito, nagmamadaling lumapit si Emil sa ating bida, kaya laking tuwa naman ni Hanbin
Hanbin dahil akala niya ay may iligtas na siya nito at mapapatigil na ang mga guard. Pero laking gulat ni Hanbin sa sinabi ni Emil, hindi raw pala mga tauhan ng simbahan ng mga ito kundi mga personal na guard ng judge. Dito na nga natin malalaman ang malas na nangyari, nadamay pala ang Maharlika sa aksidente kanina. Fast forward na tayo sa loob ng Crater Prison. Dito na natin maririnig ang isang boses na nagpapaliwanag kung gaano kalupit ang kulungan na to. Ang Crater Prison daw ay orihinal na itinayo para sa mga Otherworlders, pero ngayong ubos na ang mga ito, nagsisilbi na itong kabaong para sa mga basurang, katulad ni Hanbin. Ang dambuhalang prison na ito ay personal na dinisenyo ni Garhan, ang Lightning Lord. Isa itong natural na kulungan na binuo sa loob ng isang dungeon sa valley para ikulong ang pinakamababangis na Otherworlders. Isa itong vertical prison na may 6 na palapag sa itaas at 24 pang level pababa sa pinakailalim. Kahit daw subukan mong tumakas, bangin lang ang sasalubong sa'yo. At kahit pa marunong kang lumipad, ang mga pader dito ay gawa sa bakal na may kapal na 45 feet at sa pinakailalim, umaabot pa ito ng 145 feet. Sinasabing kahit ang pinakamalakas na warrior noon na si Barrold, ang Swordmaster, hindi nagawang wasakin ang pader na yan sa isang test. Ibig sabihin, wala talagang kawala kahit ang pinakamagaling na Baltaran. Pinamukha pa kay Hanbin na dahil isa lang siyang baby Baltaran, huwag siyang umasa ng special treatment sa loob ng susunod na 100 years ng kanyang sentensya. Dito na nga nanlaki ang mga mata ni Hanbin. Hindi siya makapaniwala na mabubulok siya sa loob ng 100 taon. Para sa kanya, aksidente lang ang lahat at yung weird na lalaki naman ang unang sumugod sa kanya, kaya bakit siya ang kailangang magdusa ng ganito katagal. Pinaliwanag ni Artes na wala ring silbi kung susubukan nilang mag-appeal dahil ang lahat ng mga judge ay kabilang sa iisang grupo ng mga noble. Dagdag pa ni Effort, sinubukan na rin niyang pakiusapan si Emil tungkol dito, pero malinaw ang sagot nito, hindi man lang daw titignan ng mga opisyal ang absolution ticket. Binigyang diin din ni Artes na ang judge na naperwisyo ni Hanbin ang mismong may-ari ng Crater Prison. Kaya binalaan niya ang bida na lalo lang hahaba ang sentensya nito kung gagawa pa siya ng gulo sa loob. Dahil dito, napatanong na lang si Hanbin kung ano pa ba ang pwede niyang gawin sa sitwasyong ito. Dito na nagbigay ng pag-asa si Effort, narinig daw niya na mahilig sa pera ang judge, kaya baka madaan pa nila ito sa piyansa. Siniguro naman ni Artes na gagawa sila ng paraan para makalakom ng pera kahit anong mangyari, kaya ang kailangan lang gawin ni Hanbin ay manatiling tahimik at maghintay ng kaunti sa loob ng kulungan. Pagkatapos ng eksena, makikita na pumasok na si Hanbin sa loob ng Crater Prison. Iniisip niya na magiging preso lang siya habang buhay kapag tumakas siya rito at mawawala ng pagkakataong makuha ang blessing ng goddess para makabalik sa Earth. Kaya naman, wala siyang choice kundi ang manahimik muna at maghintay kina Artes at Effort. Dito nabubungad ang 2 tauhan na pinagtutulungan ng isang preso. Binubugbog nila ito dahil tila ginagawa lang silang joke ng baguhang 1 linggo pa lang sa kulungan. Sa kabila ng tinatamo, nagawa pa ring sumagot ng biktima at sinabing mali ang ginagawa nila. Pinagtawanan lang siya ng isa at tinanong kung naging mabuti ba siyang tao para mapunta sa ganitong lugar. Dito na natin makikilala ang binatilyong si Lushan Chang. Buong tapang niyang sinabi na wala siyang ginawang kahit anong kaiyahiya sa buong buhay niya. Ipinapaliwanag dito na ang kasalanan lang naman ni Lushan ay ang pag-headbutt sa isang nobleman at inakusahan ng attempted assassination. Dahil walang identification, diretso siyang sinintensyahan ng 100 years ng walang trial. Samantala, ang ating bida naman ay naharap sa kasong attempted murder dahil sa paghagis ng isang unidentifiable person sa naturang Maharlika. Kahit ipinagtanggol pa siya ng Church of Light sa loob ng 1 linggo, bagsak pa rin siya sa parusang 100 years. Pareho silang minalas dahil lang sa isang aksidente na kinasangkutan ng isang mapagmataas na Maharlika. Nang makita ni Lushan Chang ang ating bida, agad niya itong binati na tila natutuwa pa sa kanilang pagkikita. Pero si Hanbin, dismayado sa loob-loob niya, iniisip niya na dapat pala ay sinuntok na lang niya sa ulo ang makong na ito imbes na sinampal lang. Dahil sa eksenang ito, tinanong ng isang tauhan si Hanbin kung kilala ba niya si Lushan Chang. Pero mariin itong itinanggi ng ating bida para hindi na madamay sa gulo. Akala naman ng tauhan ay minamaliit sila ni Hanbin, kaya hinarap siya nito at tinanong kung bago lang din ba siya para baliwalain sila ng ganoon na lang. Dito na tumawa si Lushan Chang at sinabing mukhang hindi marunong kumilala ng isang seasoned warrior ang mga kaharap nila. Ipinagmalaki pa niya na hindi niya inasahan ang lakas ni Hanbin hanggang sa matikman niya ang palm attack nito. Hindi raw siya makapaniwala kung gaano katindi ang bida kahit na level 5 lang ito. Dahil sa dulas ng dila ni Lushan Chang, agad na naghanda si Hanbin. Bago pa man makaporma ang 2 tauhan, mabilis na pinatumba sila ng ating bida hanggang sa mawala ng malay. Habang namamangha naman si Lushan Chang sa ginawa ni Hanbin, galit na sinabihan siya ng ating bida na manahimik na lamang ito. Sa isip-isip ni Hanbin, wasak na agad ang plano niya dahil sa kadaldalan ng lalaking ito.
ito. Paano kung mabuko ang tunay niyang identity dahil sa mga pinagsasabi nito? Damay-damay na sila ni na Artes at Effort kapag nagkataon. Muntik na ngang maisip ng ating bida kung dapat ba niyang itumba na lang si Lashan para manahimik. Subalit, biglang nag-alangan si Hanbin nang magsalita si Lashan. Inamin ng binata na medyo naiilang siya dahil wala siyang kakilala sa loob, kaya laking tuwa niya nang makita muli ang ating bida. Sa puntong ito, tila nakita ni Hanbin ang sarili niya noon kay Lashan, ang pagiging mag-isa at ligaw sa mundong ito. Nang tanungin siya ni Lashan kung ano ang kanyang pangalan, wala nang nagawa ang ating bida kundi magpakilala. Sinabi niyang Peladbin na lang ang itawag sa kanya. Masayang nagpakilala rin si Lashan, pero agad siyang binalaan ni Hanbin. Nagtataka ang bida kung paano tumagal ng ganoon si Lashan samantalang masyadong halata na isa siyang otherworlder at kung hindi ba niya nararamdaman na pinagtatangkaan siyang patayin ng mga ito. Sumagot si Lashan at sinabing pinagkamalan lang siyang baliw ng lahat ng ikwento niyang may level 5 hunter na sobrang lakas. Giit pa niya, hindi raw siya otherworlder. Napansin ni Hanbin na kahit alam ni Lashan na dapat itago ang identity, hindi naman ito alam kung ano ang mga bawal sabihin. Naisip tuloy ng ating bida na dapat niyang turuan ng binata kung paano ba tinutukoy ng mga Latnians sa mga otherworlder para hindi ito mabuko. Bigla namang may ipinakita si Lashan kay Hanbin bilang pasasalamat sa pagtulong nito kanina. Gulat na napansin ni Hanbin na mga magic stones ang hawak ng binata. Akala niya ay naipuslit ito ni Lashan mula sa labas pero mabilis itong itinanggi ng binata. Nakuha niya raw ang mga ito sa pagpatay ng mga monster mismo sa loob ng Crater Prison. Nagtaka si Hanbin kaya napatanong siya kung may mga monster ba talaga sa loob ng kulungang ito. Inisip niya kung isa ba itong uri ng prison labor. Kinumpirma naman ito ni Lashan at sinabing iyon nga ang dahilan kung bakit siya pinagtutulungan ng mga preso kanina. Gusto nilang agawin ang mga nakuha niyang magic stones. Napaisip si Hanbin. Alam niyang itinayo ang prison na ito sa gitna ng isang dungeon kaya madali lang talaga ang access sa mga monster. Pero ang hindi niya magets, bakit pagkakaguluhan ng ibang preso ang mga bato? Hindi naman nila yun maibebenta dahil pare-pareho lang silang nakakulong doon. Dito na nagpaliwanag si Lashan. Mukhang hindi pa raw naririnig ni Hanbin ang balita dahil bago lang ito. Kapag daw ibinigay mo ang mga magic stones na ito sa mga guard, mababawasan ang sentensya mo sa loob. Dito ay nagulat si Hanbin kay Lashan at tinanong ang binata kung bakit ngayon lang nito sinabi ang impormasyon na iyon. Habang nangyayari ito sa loob ng mga selda, makikita naman sa itaas ang judge ng Crater Prison. Kausap ng judge ang isang misteryosong tao na nakakulong sa tila isang kabaong. Ayon sa judge, balita raw na ang mga otherworlder ay hindi na nakakalimutan ang sarap ng pagpatay sa isang Latnian kapag natikman na nila ito. Mas mataas daw ang level ng Latnian, mas matinding sarap ang nararamdaman nila sa bawat pagpatay. Tila nainggit pa ang judge, aminado siyang bored na siya sa lahat ng klase ng kaligayahan na naranasan niya sa mundong ito. Dito na biglang nagwala ang tauhan sa loob ng kabaong sa sobrang pananabik. Napansin ito ng judge at sinabing mukhang excited na nga ito. At ang magiging susunod na biktima, walang iba kundi ang Valtaran warrior na si Hanbin. Sumagot ang tauhan na sabik na siyang ma-imagine kung paano lalamunin at dudurugin niya ang mayabang na mukha ng ating bida. Pumalakak ng malakas ang nasa loob ng kabaong. Tila isang demonyong sabik na sabik sa dugo ang tunog ng tawa nito habang iniisip ang gagawin sa kanyang target. Pero ang nakakakilabot dito, biglang binanggit ng misteryosong tauhan ng pangalang Eric Garron. Ito ang mismong pangalang ginamit ni Hanbin noong bago pa lang siya sa mundong ito. Kaya kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para laging updated sa mga susunod nating pag-recap. Salamat, mga kabute!